Nilabas na ang pinakabagong adventure scooter ng Euromotor Philippines at ito po ay ang Falcon 180i. Sa itsura pa lang ay talagang mabibighani ka na sa taglay nitong body and design at talagang maporma ang kanyang dating. At kapag nalaman mo ang presyo ay tiyak na mas magugustuhan mo ito dahil nagkakahalaga lamang ito ng 129,900 pesos. Sa 180cc na cubic centimeter engine displacement ay may ganitong halaga na mas affordable compare natin sa original na ADB 160. At ang maganda sa adventure scooter na ito ay equipped with dual channel ABS. Magmula po sa harap at likod ay mayroon na po itong anti-lock braking system. Kaya hindi na po kayo mangangamba pagdating sa mga biglaang preno dahil hindi na po maglalak ang inyong mga preno sa harap at likod. Kaya maiiwasan nyo na rin pong masemplang or madisgrasya pagdating po sa mga sudden stop. At gumagamit naman po ng smart keyless system para po sa kanyang ignition. Mayroon po itong remote at bukod dyan ay mayroon pa po itong physical key na kung saan ay pwede nyo pong gamitin kapag nalobat po ang inyong mga remote. At included na rin po rito yung kanyang fuel at set opener. At mayroon na din po itong built-in na USB charging port na kung saan ay gagamit ka na lang ng USB cable at pwede na po kayong mag-recharge ng inyong mga mobile phones at gadgets or action camera. At ang kagandahan niyan kung gagamitin nyo po ito pang delivery service or di kaya pang long rides, nothing to worry about dahil nga mayroon na po siyang integrated na USB charging port na kung saan kapag kinakailangan nyong mag-recharge ay makakapag-charge na po kayo agad ng inyong mga gadgets. At mayroon naman po itong fuel tank capacity na 8.5 liters. At mayroon naman po itong fuel consumption na 40 km per liter. At kung ating susumahin ay kaya pong tumakbo ng adventure scooter na ito ng around 340 kilometers away kapag full tank. At pag-usapan naman po natin ang kanyang engine specifications. Ang Euromotor Falcon ay mayroon po itong 180 cubic centimeter engine displacement. Naka single cylinder, single overhead cam, 4-stroke with 4 valve. At nakakapag-provide naman po ito ng maximum power na 18.5 kW at 8,500 RPM. Habang nakakapagbigay naman po ito ng maximum torque na 17.2 Nm at 6,500 RPM. At mayroon naman po itong bore-in stroke na 61 by 59.6 mm. At mayroon po itong compression ratio na 11.7 by 1. At ang isa sa mga nagustuhan ko rito ay ito pong kanyang stock na upuan. Dahil nga po naka-camel back seat na po ito. Maporma na po talaga yung kanyang dating. Hindi mo na po kailangang mag-aftermarket. At pagdating naman po sa kanyang mga suspension sa harapan, ito po ay naka-traditional telescopic fork. Habang dito naman po sa likuran, ito po ay gumagamit ng dual sub-tank shock absorber. Gold color naman po ito pong kanyang canister. At the same time, maporma na po siyang tignan. Asahan po natin na makakapagbigay po ito ng outstanding na bouncing performance. At naka-two-tone color combination naman po ang kanyang stock pipe na silver at black. At mayroon naman po itong single exhaust. At naka-liquid cooled na po ang kanyang cooling system. Kaya kung mahilig po kayong mag-long rides, highly recommended po ang adventure scooter na ito dahil maaasahan po natin ito pagdating po sa mga malalayong biyahe. At malawak naman po ito pong kanyang pillion board at mayroon po itong footrest extension. Ang kagandahan po niyan pagdating po sa mga malalayong biyahe kapag nangangalay na ang inyong mga paa ay pwede nyo pong i-stretch gamit po ang kanyang footrest extension. Kaya malaking bagay po yan pagdating po sa mga long rides driving purposes. At equipped na rin po ito ng side stand engine cut-off switch. Hindi na po magi-start ang adventure scooter na ito kapag naka-engage po ang kanyang side stand. At pagdating naman po sa kanyang braking system dito sa harapan, ito po ay equipped with single rotor disc brake with 2-pot caliper. Habang dito naman po sa likuran ay naka-disc brake din po ito with 2-pot caliper. At ang mga sukat naman po ng kanyang gulong rito sa harapan ay meron po itong sukat na 110 by 80-14. Habang dito naman po sa likuran, ito po ay mayroong sukat na 130 by 70-13. At ito po ay naka-tubeless na. At agaw pansin din po talaga ang kanyang gold color na cast wheel. Nakaterno po yan dito po sa kanyang 3D emblem dito sa kanyang side profile na Falcon 180i. At pagdating naman po sa kanyang mga button selectors dito po sa kaliwa, mayroon po itong passing light button, high beam and low beam at mayroon din po itong hazard, turn signal selector at ang kanyang horn. Habang dito naman po sa kabila, mayroon po itong auto stop start system. Pwede po natin itong i-turn on and off. Ang kagandahan niyan ay nakakapag-save po tayo ng more fuel pagdating po sa mga traffic situation.
Mayroon pong on and off itong kanyang headlight at sa ibaba naman po ang kanyang electric starter. Naka fully digital meter panel na po ang kanyang display at colored po ito. At mayroon naman po itong mga button selectors dito po sa bandang gitna. At kung pag-uusapan naman po natin ang lighting system, maporma po ang kanyang headlight design. Naka full LED po ito pong kanyang main light. At sa bandang itaas naman po ang kanyang daytime running light na parang nagsisilbing kanyang kilay. At nag-continuous po yan hanggang dito sa itaas. Nagkaroon pa po yan ng 3 parallel lines. Kaya talagang naging mas maporma ang kanyang dating. At dito naman po sa bandang gitna, mayroon po ritong 3 LED lights at ito po yung kanyang passing light. At naging mas aggressive po yung kanyang facial looks dahil nagkaroon po siya ng extension cover dito na patuka. At smoke type naman po na glossy black, ito pong kanyang windshield. At ang kagandahan po niyan, ito po ay adjustable. Pwede po natin itong itaas ibaba, depende po sa ating riding condition. At located naman po rito sa bandang itaas, ito pong kanyang mga LED na turn signals. Black color naman po ito pong kanyang CVT cover. At may naka-intact naman po rito na Euro motor in white color. At may nakalagay naman po rito na ESP Plus, also known as Enhanced Smart Power Plus. At ito po ay nangangahulugang may malakas na makina, matipid sa gasolina at mababa ang emission. At ito pong ating pillion step para sa ating backrider is alloy po siya. Ang kagandahan niyan is not fadable. Itim naman po ang kulay nito pong kanyang integrated na grab bar. Makapal po ang pagkakayari kaya masasabi nating matibay. At napaka-unique naman po ng pagkakadesenyo nito pong kanyang taillight. Nandirito po sa bandang gitna itong kanyang brake light, habang dito naman po sa magkabila, nandyan po yung kanyang split na daytime running light. At nandirito naman po sa bandang ibaba, located dito pong kanyang mga turn signals, LED na rin po yan. At mayroon na rin po siyang integrated na plate light. May light reflector dito sa gitna at ito pong kanyang rear fender ang kanyang nagsisilbing plate holder. Black color naman po ang kanyang naked handlebar. Ang kagandahan po nito ay pwede na po tayo agad mag-install dito ng mga phone holders. At mayroon po itong ground clearance na 100mm, may wheelbase na 1370mm at mayroon po itong kabuuang bigat na 136kg. Ang point of view ng adventure scooter na ito kung bakit kailangan mong bilhin, unang-una mayroon po itong 180cc na engine displacement. Naka dual channel ABS ang braking system. May adjustable na windshield. Mayroong integrated na USB charging port. Naka liquid cooled ang cooling system. Naka dual sub-tank shock absorber ang rear suspension. Naka camelback seat ang upuan. Hindi mo na kailangang mag-aftermarket. At maporma ang body and design, poging-pogi ang datingan. Last but not least na kailangan nating i-consider ay ang presyo. Dahil mas affordable ito compare natin sa ibang brands. Kaya kung nagustuhan mo ang adventure scooter na ito, ano pang hinihintay nyo? Puntahan nyo na sa pinakamalapit na Euro Motors sa inyong lugar. Makikita nyo po ito sa Mitsubishi Motorcycle Dealers nationwide.